Pastor Manny Moreno. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Pumili po ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang Diyos ay napakabuti sa atin. Kaya po, salamat po Diyos. Ito po. At ako'y nagpapasalamat po sa mga kabataan, kay Pastora, na kami ay sinamahan sa Santa Maria, na kami nagdaos ng anniversary. No? Pagamat walang handa o may iba. Pumili po ang Diyos. Hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo. Ang sabi po ng John chapter 15, John chapter 15, sa verse 16, sabi po dito, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo, hinirang ko kayo upang kayo lumayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hihingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Pumili po Diyos, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita na aming tinumayan sa umagang ito. Patuloy kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Sa kabila ng aming kalipuhan, Lord, kami iyong pinili. Hinirang mo kami upang kami humayo at magsipagbunga, Panginoon, upang manatili ang bunga, upang kung ano man ang aming inisama sa iyong pangalan, ay ibibigay niya sa amin. Kaya kami nagpapasalamat sapagkat ang salita mo ay may kapangyarihan, Panginoon, na dinadala po, ginagawa mo sa bawat isa na tumatawag sa iyo. Kaya buksan mo ang puso't isipan ng bawat isang narito, Panginoon, at ipaunaw sa amin ang mga salita na aming pag-aaralan. Sa pangalan po ni Jesus, ito po ang aming samang dalangin. Amen and amen. Hindi po, pwede na po tayo magpo. At palakpakan din natin ang Panginoon. Ang ating pong paksa ngayon ay pag-alam sa kalooban ng Diyos. Ang palaging nakakaharap na problema ng bawat Kristiyano ay kung paano matitiyak ang kalooban ng Diyos tungkol sa isang bagay. Kung yan po, maraming tao, maraming Kristiyano ang hindi pa alam kung ano ang kalooban ng Diyos na kanyang gagawin. Dapat bilang Kristiyano, alam natin kung ano yung iniuutos sa atin ng Panginoon. Po, sabi niya, ang buhay ni Kristo dito sa lupa ay galing sa halimbawa ng buhay na lubusang maayong kalooban ng Diyos. Maging ang ating Panginoon sa binigyan Kristo ng gawain, ang sabi po ng Hebreo, sa chapter 10, verse 7, kaya't aming sinabi, narito ako, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa nasusulat sa kasulatan. Tayo, tinawag, pinili, dapat alam natin kung ano yung kalooban ng Diyos, kung paano natin susundin ang kanyang nagustuhan. Katulad po ng ating tinunghayan, Kaya't aming sinabi, narito ako, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban. Ano ba yung kalooban ng Diyos na dapat natin sundin? Ano po? Sabi, sa katunayan, tinapos ni Jesus ang kanyang ipinagagawa sa kanya ng kanyang, ipinagawa sa kanya ng kanyang Diyos, dito sa lupa. Ano yung pinagawa? Sabi niya, John 17, verse 4, inahayag ko dito sa lupa ang iyong kaluwalhatian. Natapos ko na ang aking ipinagagawa sa akin. Kung paano pinahayag ng ating Panginoon ang kaluwalhatian ng Diyos kung sinari nito. Marami siyang ginawa,
na pinakita sa maraming tao. Dapat tayo na mga tinawag, no, ay kinakailangan ipakita rin natin na sa harapan ng Diyos na siya ating mabibigyan ng kalwalhatian. Sa pagpagkita na ano, hindi yung mga pagko. Sabihin nyo, hindi naman kami pastor, hindi naman kami propeta, ipakikita. Oo. Pero lahat po tayo ay pwedeng gamitin ng ating Panginoon. Amen. Yung ito ay pupunta lang sa isang tahanan, nagpapatuto ka. Sinasabi mo, ginawa na ito sa iyong buhay, na ikaw ay binago. Nakalulugod yun sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Kaya ang sabi, sa katunayan, tinapos ni Jesus ang gawain gaya ni Jesus na binigyan ng tiyak na gawain dito sa lupa. Binigyan ng gawain ng tiyak dito sa lupa ang ating Panginoon. Dahil ganun din naman ang bawat mananampalataya ay binigyan ng tanging gawain. And ang bawat isa atin ng mananampalataya, binigyan tayo ng tamang gawain. Tanging gawain. Responsibilidad natin na alamin mula sa Diyos ang plano niya sa ating buhay. Yun ang dapat natin malaman kung ano yung plano niya sa ating buhay. May plano ang Diyos sa bawat buhay. Sa bawat state may plano ang Diyos. Una po, sabi, may dakilang plano ang Diyos para sa buhay ng bawat anak niya. Ang plano ito ay angkop sa ating personalidad, mga kaloob, pangangailangan, kakayahan at kapaligiran. Yan po yung plano ng Diyos para sa atin. Ang sabi niya, dito po sa Efeso sa chapter 2, the verse 10. Ang sabi po dito, kung ano tayo ngayon, ay gawa ng Diyos. At sa pag-ipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Ano yung unang ginawa? Ginawa tayo ng Diyos. Sabi niya, sa pag-ipag-isa natin sa Diyos, kay Kristo Jesus, nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. Yun po yung ginawa ng Diyos sa atin. Na tayo mga pinili, ipakita natin sa mundo ang mabubuting ginawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Na tayo ay talagang binago niya. Hindi niya tayo mapipintasan. Wala na silang masabi sa atin sapagkat binago naman niya tayo. Pagod tayo sa mabubuting gawa, ay pinakikita natin. Dati, ano ba ginagawa natin? Puro kalipuan, kasamaan. Pero nung tayo mabago, iba na ang ginagawa natin. Sumusunod na tayo sa kalooban ng Diyos. Hindi na tayo nagiging sinungaling. Hindi na tayo nagiging chismoso. Ano po? Yan po tandaan, kayo ay ginawa, ilalang. Para sa mabubuting gawa. Sabi nga, nagtalaga ang Diyos ng mga tiyak na gawain para sa bawat Kristiyano. Nagtalaga siya. Tiyak na gawain para sa bawat Kristiyano. Kaya sa Hebrews chapter 12 verse 1, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid. At ang kasalanan kumapit sa atin. Buong tiyaga tayo tumakbo sa takbuhin na sa ating harapan. Ano po? Nasa paligid ng maraming saksi. Nasabi niya. Sabi, tanggalin natin ang anumang balakid. Anong balakid? Ano yung sagapal? Yung kasalanan na kumapit sa atin. Sabi nito. Yung kasalanan na ating nagawa, talagang nasasabi na kita pa rin ang tao yun. Halimbawa, nung hindi pa natin kilala ang Panginoon, magnanakaw ka. Kilala ka ng Diyos, kilala ka ng mga tao, magnanakaw.
yan nawawala yun. Pag makita ka lang, ay, magnanakaw yan. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, ang sabi niya, tagal natin ang anong balaki at ang kasalanan kumapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin nasa ating harapan. Ano ba yung takbuhin pinagkalog sa iyo ng Panginoon? Amen. Ang ikaw ay makasunod sa kanyang kalooban. Magamit ka niya kahit sa anong paraan. Pahayag mo ang kabutihan ng ating Panginoon. Yung po yung takbuhin natin bilang mga Kristiyano. Hindi tayo habang panahon nakaupo at nakikinig lamang. Ang bawat sa atin gagamitin ng Diyos. Amen. Kahit na sa ating madaling paraan, gagamitin tayo. Pagpapatuloy. Lumahayo kayo. Natutuwa ang Diyos kapag kayo lumahayo. Nagdadala kayo ng mabuting balita. Nalulugod ang ating Panginoon doon. Ang sabi niya sa ikalawang Timothy, chapter 4, verse 7, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko ang dapat kong takbuhin, na natili ako sa tapat na pananampalataya. Kaya habang tayo gumaganap ng tungkulin sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, marami ang imusik sa atin. Marami ang manulong sa atin, mamumutya sa atin. Pero huwag yung pansinin yun. Gawin mo kung ano yung pinagdalog sa iyo. No? Gawin mo, at sapagat sabi ni Pablo, natapos ko na yung takbuhin na kalaan sa atin. Sabi yan, at nanatili ang tapat sa pananampalataya. Yung po, dapat, manatili tayo sa pananampalataya na pinagdalog sa atin ng ating Panginoon. Na ang pananampalataya ito ang nagbibigay sa atin ng katatagan ng ating buhay. Kung tayo ay hindi matukso. Dahil sa pananampalataya yan, titibay tayo, lalakas tayo. Na kahit anong pag-uusig, pangungudya, ginagawa sa atin, hindi natin papansinin yan. Hindi na tayo dyan sa mga salitang yan. No, dahil sa pananampalatayang ating ginagap sa ating Panginoon. Dito po sa Gawa chapter 14, sinabi niya sa akin, pinili ka ng Diyos, no? Ng ating mga ninuno upang malaman mo ang kanyang kalooban, no? Makita ang kanyang matuwid na lingkod at marinig ang kanyang tinig. Pinili ka. Huwag kang ihinto. Hindi ka pinili na sino. No? Ang pumili sa iyo ay ang ating Panginoon. May plano ng Diyos sa iyo, kaya ka pinili. Kaya yun dapat nating alamin. Ano po? Sabi niya, ang plano ng Diyos ay para sa iyo lamang. Ayan. Kung ano yung plano ng Diyos, sa iyo lamang yun. No? Aking ipaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan. Sa awit 32 verse 8, aking ipaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Papayuhan kita na ang aming mga mata ay nakatitig sa iyo. Wow! Yun po yung katiyakan, no? Na sa ating paghayo, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Panginoon nakatitig sa iyo kung ano yung ginagawa mo. Amen. Tinitignan ka niya. At gulayan, na kapag ikaw ay tinitignan ng Diyos, gumagawa ka ng kanyang kalooban, sigurado, ligtas ka. Panatag ang iyong kalooban. Hindi ka matatakot, hindi ka mag-aalala, hindi ka mahiya sapagkat ang Diyos ang kasama natin. Siya ang pumapaglumbay sa atin sa panahon ng ating paghayaw. Kasama natin ang Diyos. Ano pang banda sa iyong buhay, iingatan ka niya. Kaya po, tayo ay kinakailangan kung paano siya ay naging tapat, tayo naman ay kinakailangan maging tapat din. Kahit sinasabi mo, hindi naman ako pastor, bakit ko ano? Yun lang yung mga patutuo, nalulugod ang Diyos doon. Amen. Kapag lumalakad ka, papunta ka sa isang gawain, nalulugod ang Diyos. Hindi ko lang nararamdaman. Amen. Kaya na nga, sa atin lang pagpupuli dito eh. Nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon eh. Nakakadala. Nakakatuwa sa pagkakasama. Kasama natin ang Panginoon. Purihin
hanggang aming kapit pala to. Ang plano ng Diyos ay detalyado hanggang sa kaligpitan bahagi ng ating buhay. Ano po? Sa awit, chapter 37, verse 23. Ang lakad ng tao ay tinatag ng Panginoon. At siya'y nasasayahan sa kanyang lakad. Amen. Ang lakad ng tao ay tinatag ng Panginoon, ang Diyos. Halimbawa, nakutusan kayo ng ating mga pastor, ng ating mga bishop, o pumunta kayo doon sa lugar na yun, puntahan natin at dalawin ang ating mga kapatid. Tayo, hindi lang, punta lang tayo. Hindi natin alam na kasama pala natin ang Diyos sa bawat ating pupuntahan, kasama natin ang Panginoon. At ang sabi, siya'y nasisiya sa kanyang lakad. Dati, kung tayo makasalanan pa, saan pa tayo nagpupunta? Pupunta tayo sa bungan, pupunta tayo sa inuman, sa beer house. Nasisiya ba ito doon? Nasisiya ba ito doon? Okay. Pero may tinawag ka, gumaganap ka ng kalooban ng Diyos, ikaw ay nagpapagamit, lumahayo ka, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang sabi, nasisiyahan ng Diyos sa inyong mga lakad. Amen. Kaya hindi mo lang alam, no? Alam mo, nautusan ka lang, sumunod ka lang. Pero hindi mo alam na sa magsunod mo, sa utos kayo, ng mga likod ng Diyos, hindi mo alam na kasama natin ang Diyos. Amen. Ako nga, pag tinatanong, pag napunta na ako sa Diyos, sino kasama mo? Ang Panginoon, napapatawa nila. Kasi hindi nila alam yun, napapatawa nila nila. Pero sa atin, talagang bukas sa puso, dahil tila natin ang Diyos, hindi na tayo iniiwan, hindi tayo kasama natin ang Diyos. Amen. Sabi nila, sure bro. Ang plano ng Diyos ay tuloy-tuloy. Sabi niya, sa Isaiah 58, verse 11, at papaglubayan ka ng Panginoon palagi. Tuloy-tuloy yung kanyang pag-ingat sa atin, paggabay na sa atin, tuloy-tuloy. Papaglubayan ka ng Panginoon palagi. Yun ang sabi ng Biblia. Kaya huwag po kayong mag-alala, huwag kayong matakot. Talagang ilang beses kong naranasan na ang Diyos ay lagi mong kasama. Na kahit anong dumating, na disgrasya, aksidente, encounter, iniingatan ka ako. Kayo na mag-isugdalo. Naranasan ko mapalabang kami, ako ang lead scout. Talaga namang nakikita mo, kinakailangan matalas ang iyong mata. Dahil pagka kayo naunahan ng tika ng mga away, sigurado ko ako. Ay ako, mahina ang aking pakinig. Nasa kabundungan kami. Pero may narinig ako ibang tao na nag-uusap. Kaya sabi ko, dito muna tayo. Bakit? May mga taong nag-uusap. Nasa kabundungan kami. May tao. Kaya sa aming pag-umasi, sabi niya, sige, di ba kayo? Di ba kami lumapang? May makita rin sa musama. Ako, may balik! Hindi naman yung binalik. May balik na yung bagong tao. Di darap na kami. Pero puto ka na. Puliin niyo pang ino mo. Sabat sa amin, walang nasibatan. Doon sa Timana, gumapang, walang nasibatan. Samantalang wala na kami makakuha dahil pumunta mo lang nila nasa aming utang. Yung salamat ito, yung nag-iingat sa amin. Dahil sa nagtitiwala ako sa Panginoon, iningatan ko na hindi mapahamak sa laban ng Panginoon. Tatlong namatay sa kalaban, nakakuha kami ng mga dokumento, mga sari-sari na ba? Amen. At purihin ng Panginoon. Kaya, Panginoon, dahil nagtitiwala kami sa ating Panginoon, na lagi natin kasama ang Diyos. Lalo higit pagka ikaw ay hahayo sa gawain ng Panginoon sa
plato. Nung ba, nung pong prayer for Jerusalem, dapat maaga ko na narating sa kontek. Eh, doon naman sa amin, pagkapas doon atras, ang hirap po, ang daming masa sa bintana. Nahulog yung aking sasakyan sa kanal, eh, hindi makalis. Pero may dumating na tao, iyakat. Ayun, nakalis kami. Pero ano nangyari? Meron palang linya ng tubig, nasira ng tubig. Ako po, problema ito. Kaya ang ginawa ko, nangingin na ako ng luma, ang binalutan ko lang ng tubig. Hindi na nga ako makayuko, dahil kasi sumakagabal na ako niya, kaya nakisuyo ko dito ako, pagtali na lang. Tapos ginausap ko yung mayari, sabi ko, kahit mo gawin, gano'n ka lang, bigyan ka ng pinaw, kaya ito ka. Hindi na usapan namin. Pero bumalik ulit, sabi niya, ikaw na lang ang mag-report sa ano, sa nawasa, ay di ako nag-report pinabubasa. O anong problema, may link ko eh, hindi namin nabangga. Baka ako sibili ng mahal. O sige, pupunta namin mamaya, o tayo bukas, dahil maraming pupunta yung mga nagawa. Ulit-ulit yung pinunta nila agad, yung mga po pinunta nila doon. Pero pinilending na. Okay, babalik sila. Yun. Bumalik naman, yun, ayos na. Ang masumaki namin po, kasi hindi ko na bumila yung gulong. Yung gulong lumabas na yung lahi. Yung mga alambre na naglapasan na yun. Napakaligid na. Ano, ginamit ko pa rin papunta sa muglen, ginamit ko pa rin papunta na. Pagkatapos, bakit sabi dahil dapat igawa yung gulong mo, may diferensya rin nga. Pagkatapos ko nasa loob eh, ako, sabi ko, sila gulong, dapat ko naman ito. Kaya kahapon, pinagawa ko, sabi ng nagawa ko, buti hindi kayo sinabunga. Kasi kung napakaitis na eh, unahan pa naman. Napakahirap na kapag nasabugan ka ng gulong, unahan, hindi mo alam kung saan mapupunta ba, kumabilis ng takbo mo, maaaring tumawag ka. Maaaring tumawag sa kabila, kanan, may masagasaan ka. Kaya ganyan, kabuti ang ating Panginoon. Hindi niya hinayaan at hindi niya ako nakaalaman at suriin yung gulong na yun at suriin ng Diyos. Kaya pala kami nahulog. Talagang may plano ang Diyos. No? Andun ang kanyang pag-iingat. No? Ansala tayo. Papagbayan ka ng Panginoon palagi. Ang plano ng Diyos biyakan. At ang iyong pakinig ay makakarinig sa salita sa mula na nagsasabi, ito ang daang bakaran ninyo. Pagka kayo pumit sa kanan at pagka kayo pumit sa kaliwa, ang Panginoon ay mapatnubay sa pamamagitan ng kanilang espiritu na gumagawa sa pamamagitan ng salita. E po, paano? Ang plano ng Diyos sa Isaiah 30:21. Kapag kayo naglalakad, umihintay sa kanan, sa kaliwa, kasama mo ang Panginoon. Ang Diyos yung pumapatnubay sa atin. Kung magpapatnubay lang sa kabutihan ng ating Panginoon. Kung babay mo kayo, mga ngarap kayo, saan ka mapupunta, kung maliwa kanan, ang patnubay ng Diyos ay nasa sa inyo. Amen. Yan po ang plano ng Diyos sa atin. Tayo iingatan. Tayo ilalayo sa anumang kapahamakan. Ang Panginoon ang pumapatnubay sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Nais ng Diyos na alamin natin ang kanyang plano. Yan. Dapat malaman natin kung anong kanyang plano para sa atin. Sa awit 143 verse 8, ipabatid mo sa akin ang daan na aking dapat pakaran. Ninanais ng Diyos na lagi tayong manalangin upang alamin ang pang-araw-araw na detalye ng kanyang plano. Yung po ang nais ng Diyos, lagi tayong mananalangin. Hindi tayo basta hayo, hindi tayo nananalangin, hindi tayo pinapatubay, wala, mabubigo tayo, hindi tayo sama ng Diyos. Kasi, parang nagmakalaki na kaya mo nito. Kaya dapat tayo ay laging nananalangin. Upang malaman natin ang pang-araw-araw na detalye ng kanyang plano sa atin.
Ang kalooban ng Diyos ay laging mabuti, katanggap-tanggap para sa mananampalataya. No? Sabi nga sa Roma, chapter 12, no? Huwag kayong magsiayon sa sanlibutan, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Huwag tayo, sabi ng huwag tayong mag-iayon, hindi magsiayon, hindi tayo dapat makiisa, no? Makisama sa gawa na sanlibutan. Alam naman natin, no? Sa sanlibutan, napakaraming tukso. Ano? Kaya kung ano yung ginagawa nila, huwag tayo makiayon sa kanila. No? Huwag. Sapagkat maliwanag po sa amin ng ating Panginoon. No? Kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong isip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng ating Panginoon. O? Kaya kung ano ba yung nakikita natin sa paligid, alam natin masama, huwag na tayo makisama sa kanila. Ano yung iba, baka natulog sila. No, may nakita sa isang pastor, may inuwan. Huwag na. Babayaan na lang sila. Pangalawa, ang plano ng Diyos ay napakahalaga sa buhay ng bawat tao. Hindi natin kaya iplano ang ating buhay. Ano? Tayo, nagpaplano tayo, pero minsan dahil tayo dito. May gusto tayong gawin, hindi natin magawa. Pero ang sabi ng Jeremiah, chapter 10, verse 23, O Panginoon, talastas mo ang lakad ng tao ay hindi kayang sarili. Hindi kayang sarili. No? Hindi para sa tao lumalakad ng mag-uwi sa kanyang mga hakbang. Kaya tayo, kung tayo may plano man, tayo natin ilalapit sa ating Panginoon. No? Kaya para tayo ay maging matagumpay. Pagkat po, ang sabi, ang plano ng Diyos ay laging may katangian. Ayan. May katangian ang plano ng Diyos. No? Ano po yun? Pagkahiwalay sa kasalanan tungo sa kabanalan. No? Yung po ang plano ng Diyos na lumayo tayo sa kasalanan. No? Sabi nga, sa Thessalonica, unang Singapore, chapter 4, verse 3, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa makatibagay ang inyong pagpapakabanal. No? Ang Diyos ay banal at kanyang kalooban na tayo ay maging katulad niya. No? Yun ang nais ng Diyos, na ikaw na pinili at hinila, gusto niya maging banal. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya nga, sabi ng Panginoon, bago pa lang, lalaki natin ang tao ayon sa kanyang larawan o wangis. Amen? Kawangis natin ang Diyos, saan? Sa kabanalan. Kapag lumalakad sa kabanalan, dahil sa banal, tayo naman lumakad sa kabanalan. Ito yung nais ng Diyos. Amen? Paano tayo magiging banal? Sinunod lang tayo sa kanyang mga salita, sa kanyang mga utos. Ano? At tayo magiging banal, unti-unti. No? Ang panalangin at pagpapasalamat ay laging kalooban ng Diyos para sa atin. Kailangan lagi tayong mananalangin, lagi tayong magpapasalamat kapag ito ang nais ng Diyos. Anong bagay na ginawa na Diyos sa iyo, magpasalamat ka. Sa pamamagitan ng panalangin, paabot mo sa Kanya ang taos-pusong pasalamat. Bakit nila gusto ng ating Panginoon? Sa unang Thessalonica 5:17, di ba? Magsipanalangin kayong walang sakit. Hindi naman ibig sabihin hindi na natin pupunulan. Pagka kayo nanalangin ngayon, hanggang bukas na nanalangin pa rin. Hindi masimayo kung kaya ninyo. Nung pagkat araw-araw tayong manalangin. Lagi tayong magpasalamat.
Kapag ito yung kalooban ng ating Panginoon. Sa verse 18, sabi niya, sa lahat ng mga bagay, magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo. Magpasalamat. Manalangin, magpasalamat sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Ang paggawa ng mabuti ay nasa kalooban ng Diyos. Sa unang Pedro, chapter 2, unang Pedro, chapter 2, unang Pedro, chapter 2, verse 15, sapagkat siya kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapapatahimik ang kamangmangan ng mga palalo. Dahil sa paggawa ng mabuti. Dahil sa ginagawa yung kabutihan, yung mga taong pintasero, mga palalo, ay wala na silang masasabi sa iyo. Dati, tinatawag ng lasinggero, magnanakaw, dahil ito ang naging buhay natin ng araw eh. Pero nung baguhin tayo ng ating Panginoon, natuto tayo gumawa ng mabuti sa harapan ng Diyos, sa harapan ng mga tao. Hindi sabi nila ng pagtulong natin sa ating kapwa, bukan sa loob. At dahil doon, natagalak ang ating Panginoon. Amen? Kaya wala silang masasabi. Pang-apat, mga kondisyon para sa paggabay. May kondisyon para tayo patuloy na gabayan ng ating Panginoon. Una, sabi niya, magtiwala sa Panginoon. Yun ang kondisyon ng Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya. Dahil kung ikaw ay mananalangin, meron kang hihingin, meron kang inilalapit sa Kanya, kung wala ka namang tiwala sa Kanya, wala kang pananampalataya, hindi ka na pakiligan. Hindi niya pakiligan nyo dahil wala kang pananampalataya eh. Kaya sabi rito, magtiwala eh. No? Saan? Awit chapter 37. Awit 37. So verse 3. Sabi niya, umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin. Ano? At alalahan kang ligtas sa lupain. Kapag ka umasa ka sa Panginoon, sigurado, ikaw ay laging ligtas sa iyong kinaroroonan. Sa malaroon ikaw ay ganyan ililigtas. Sabi nga, ang mabuti gawin, umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin. Ang pagbibigay, mabuti yan sa harapan ng Diyos. Ang pagtulong sa kapwa, mabuti yan sa ating harapan ng Diyos. Kaya naman, sinabi niya, at mananahan ng ligtas sa lupain. Saan ka man naroon, kaya pa ang iyong kalooban. Dahil alam mo, nakasama mo ang Diyos. Kapag kasama mo ang Diyos, ligtas ka. Kaya pa ang iyong kalooban. Amen? Kung ang Diyos ang kakampi natin, sino pa ang laban sa atin? Diba? Punihin po ang Panginoon. Sabi niya, ang paggabay ng Diyos para lamang sa mga mananampalataya. Yun lamang ang ginagabayan ng Diyos, yung mga tunay na mananampalataya. Isa lamang ang mga bagay na napapaloob sa plano ng Diyos para sa mga hindi ligtas. Ano yun? Doon sa mga hindi mananampalataya, ang sabi, manampalataya at maliligtas ka. So, doon sa mga hindi pala nakatigyan na kaligtasan, sabi, manampalataya at siguradong ligtas ka. Oh. Sa Awit 32, verse 8, sabi dito, ang sabi ni Yahweh, aakain kita sa daan, tuturuan kita at lagi papayuhan. O, yun po sabi. Aking ipaalam sa iyo at tuturo sa iyo ang aking daan. At na iyong lalakaran, papayuhan kita
ng aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Laging nakatitig, basta ikay gumagawa ng kalooban ng Diyos. Lumalangad ka sa lakad ng Panginoon. Dahil pinagkalong sa iyo. Ang mata ng Diyos ay nakatitig sa iyo. Tinitiyan ka. Tinitiyan niya na ikaw ay ligtas. Tinitiyan niya na ikaw ay hindi mapapahamak, kundi ikaw ay magiging matagumpay sa pagsunod mo sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi. Na iyong lalakaran, papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatingin sa iyo. Pangalawa, magpakaligaya ang iyong puso sa Panginoon. No? Kinakailangan ay mabigyan natin ang kagalakan ng ating Panginoon. Bakit? Kasi ang sabi nga sa verse 37, verse 4, no? Tumiwala ka kay Yahweh, buong puso mo at lubusan, at bibigay niya ang nasa ng iyong puso. Ano? Sabi dito, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Paano ba magpakaligaya sa Panginoon? Paano ba natin mapapasaya ang Panginoon? Hindi lang pag-aawitan eh. Kanina, kung naunawaan ang isa'yo awitin, talaga namang mapapaya ka sa kagalakan. Bakit? Dahil daman-daman mo, nakasama mo ang Diyos. Hindi katunayan na sinabi niya na hindi kita iwan, hindi kita mapapayan. Ano ba ang hahanapin natin? Magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon na lagi natin kasama kung gagawa tayo ng kamalian na hindi niya kinalulutan. Wow! Sabi nga nasa kama ka na, hindi ka nang bumaba pa. Ano? Nakahiga ka sa kama, bago ka sa bumaba. Tama ba yung presidente mo? Ano pa? Pangatlo, sabi nga, ipagkatiwala mo ang iyong dapat sa Panginoon. Yan, sa verse 5, 37 verse 5. Ang iyong sarili sa Kanya talaga, tutulungan ka na kapag ikay nagtiwala. Ano? Napakaganda, no? Pagka tayo nagtitiwala sa Kanya. Ano? Sa Kanya lang tayo magtitiwala, huwag tayo magtitiwala sa ibang tao. No? Ano ba sabi ng awit pa? Masarap magtiwala. Mas masarap magtiwala sa Diyos kaysa magtiwala sa Pangulo. Sa Diyos ka magtiwala, hindi ka mapapaya. Yung Pangulo, sigurado, mapapaya. Hindi natin ibibigay niya. Dito sa Diyos, lahat ng gusto mo, ibibigay niya. Kung ikay patuloy na magtitiwala. Sabi niya, ang iyong sarili sa Kanya talaga, tutulungan ka lang kapag ikaw nagtiwala, kapag ikay nagtiwala. No? Pang-apat, sabi niya, magpahinga ka sa Panginoon at magtiyaga ka maghintay sa Kanya. So, dito sa awit 37, verse 7, sabi niya, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka. Maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang tumiginhawa sa likong paraan. Umunlad pa sila. Yan. Kaya huwag natin kaingitan yung nakikita natin biglang yung mga yaman, nakakabili ng kultura. Huwag natin kaingitan yan. At tayo may hinihingi, ang sa ating maliwanag kay Yahweh o sa harap ni Yahweh ay pumanatag. Pumanatag ka. Sabi niya, maging matigang, maghintay sa Kanya. Antayin mo kung ano ibibigay sa'yo. Kung ano hinihingi mo, mag-antay ka ng darating yan. Pagkakalugyan ng ating Panginoon. Po. Panglima, pasakot sa kalooban ng Diyos. Yan. Kaya nga sa Roma chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masagalang habag ng Diyos. Alam sa akin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay
banal at nagpupunod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ng Diyos. Iharap natin ang ating sarili. Pagpunta natin dito, ano? Na talaga, pagpunta natin dito, alamin natin talagang nakalulubog tayo sa harapan ng Diyos. Ano? Iniharap natin ang ating sarili sa pagtutuloy, pagsamba. Ano? Na tayo malinis ang ating puso sa pagharap sa Kanya. Hindi ang kalubog-lubog na pagsamba. Nung tayo talagang nakakaharap sa Kanya ng tiwala at walang kasalanan. O, pang-anim, pagkahiwalay sa sanlibutan at sa lahat ng uri ng kasalanan. Kung binasa natin kanina, Roma chapter 12, verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo ito. Sa halip, hayaan ninyo ang kanyang kalooban. Na gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Gagawa tayo sa harapan ng Diyos ng kabutihan. No, huwag tayong gagawa ng anumang kasamahan. Yung gagawin natin, makalulugod sa harapan ng Diyos. Kaya nga, huwag kayong makiayon. Yung sanlibutan, makiayon sa sanlibutan. Ano? Praise God. Hallelujah. Kamusta na po kayo? Ang lungkot ninyo. Talagpakan natin ang Panginoon. Yan ba ang ihaharap natin sa Diyos? Yung malungkot na mukha, nandito tayo sa gawain ng Panginoon. Dapat ang bawat isa ay naghahanap. Amen. Dapat tayo tinuturuan ng Diyos kung ano yung ating gagawin. No? Yung mga nalulungkot, ewan ko, ano yung mga nalulungkot, walang pera yun. Makinig ka. Kapag kanyang tiwala, sigurado bibigyan ka ng Diyos ng iyong pangangailangan. Panglima, wala ko. Mga paraan ng paggabay ng Diyos. Kaya, ang Diyos ay may paraan sa kanyang ginagawang paggabay. Gumagabay siya sa pamagitan ng pagkakaroon ng matibay na paniniwala sa Espiritu ng Diyos. Amen. Pinapagbayan niya yung mga taong puspos ng banal na Espiritu. Yung mga taong tumanggap ng Espiritu ng Diyos, yun ay kanyang pinapagbayan. No? Dahil ang Espiritu ay namupusap sa atin. No? Kung anong ating dapat gawin. Sabi niya sa Roma, chapter 8, verse 16, ang Espiritu ang nagpapatuto kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Amen. Magsabi ng praise the Lord ang mga anak ng Diyos. Praise the Lord! Hallelujah! Woo! Glory to God. Hindi kayo nagkakalang. Inaako na kayo ng Diyos na kayo tunay ng mga anak. Pinapatubayan tayo ng Espiritu ng Diyos na nagkapatuto na tayo mga anak ng Diyos. Dati hindi naman tayo anak ng Diyos eh. Pero dahil sa ating pananampalataya at pagsunod sa Kanya, ay tayo naging anak ng Diyos. Ano? Nang matanggap na natin ang banal na Espiritu ng Diyos. Hallelujah! Sa Gawa, chapter 13, verse 2, habang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, hinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo at sila'y piniligo para sa tanging gawain inilaan ko sa kanila. Nananalangin sila nag-aayuno. Ano? Nangusap ang banal na Espiritu. Ano yung sinabi? Ibukod ninyo si Bernabe at si Saulo. Kapag piniligo niya, tanging gawain. Amen. May gawain, may mission silang dapat gampanan. Ano po? At ang sabi ng John chapter 16 verse 3, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi sa kanyang narinig at pinahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Amen? Pero pwedeng gamitin ng Diyos ang bawat isa sa inyo na magsalita. Pero kung ano yung plano niya sa inyo. Ano? Dahil narinig niya yun sa banal na Espiritu na pinapahayag mo sa akin. Ano? Kaya sila
ibinukod, binigyan ng tanging gawain. O, pangalawa, sabi yan, sa pamagitan ng pangitayin. Ayan. Nakukusan ng Espiritu sa pamagitan ng pangitayin. Sabi yan, sa Gawa, chapter 16, verse 9. Ginagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitayin, isang lalaking taga-Macedonia na matayo at nakikiusap sa kanya, pumarito kayo sa Macedonia at tulungan niyo kami. Po. At pagkatapos ng pangitayin ito, lumayak agad kami sapagkat natiyak namin kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang magandang balita. Kakausapin kayo ng Espiritu ng Diyos. Ipaalam sa inyo kung anong gagawin ninyo. Amen. Ihanda kayo ng Espiritu kung saan kayo pupunta. Amen. Kapag tayo nangyari yun, at sunod kayo, sigurado, lalong pagpapala ang inyong pagkakao. Pangatlo, sa pamamagitan ng pagbibigay ng tanda. Ayan. Doon po sa Hukog, chapter 6, verse 37. Nanalangin si Gideon na kung ang kanyang hinihiling ay kalooban niya ng Diyos, ay magpakita siya ng ganitong tanda at ng ganong tanda. No? Si Gideon po kinausap ng Diyos. Sinabi sa kanya, Gideon, gagamitin kita upang iligtas ang Israel. Di po, upang iligtas ang Israel. Si Gideon, hindi makapaniwala. Ano kaya sabi niya, Panginoon, ako'y hihingi ng tanda na ako ay maglalatag ng lana sa gitna ng tubuhan. Gawin mong basa ito, Panginoon, yung lana. Pag ito'y nabasa, at ang paligid naman ito yung maniniwala ko. Kaya nagkaroon siya ng lana at pinabukasan, kinuha niya ang lana. Kaya itong piniga at nakakuha ng isang na tubig doon sa lana. Sigurado, kahit na yung kanyang sinabi sa kanya Diyos totoo. Pero hindi pa sila siyan. Isa pa, Panginoon, maglalatag ko niya ko ng lana sa tubuhan. Na kapag kahit tuyo at ang paligid ay basa, totoo ang sinabi mo. No? Na ako nga ang gagawin yung tagapagligtas na Israel. Kinabukasan, pinuntahan niya, tuyo yung lana. Pero ang paligid basa. Amen. Kaya po, salamat sa ating Panginoon, no? Na talagang mga paraan ng paggabay ng Diyos, ipinakikita sa atin kung paano tayo ay ginagabayan. Ano po? Kaya dapat lang nakapagkatay, nakapakinig ng tinig na bumubulong. Pumunta ka, pila Sister Doita. Dumayo ka, may pagkakayo. Makinig kayo. Amen. Sigurado, tutulong kayo nila sa Sister Doita. At sa inyong pagsunod, sigurado, no? Gagawin ang Panginoon. Gumagawa kayo ng mabuti. At panguli, sabi ang formula sa pag-alam ng gawain ng Diyos. Una, hanapin ang kalooban ng Espiritu sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pangatlo, bigyan pansin ang mga pangyayaring mula sa Diyos. At pang-apat, manalangin para sa paggawain ng Diyos. At pang-lima, maghintay sa Diyos. Amen. Mga kapatid, no? Huwag natin sayangin yung ating natutunan. Huwag yung sarilinin. Magpagamit kayo sa ating Panginoon. Hindi lang ang mga pastor ang gagamitin para magpahayag ng salita ng Diyos. Sinabi ko sa inyo. Sa inyong paghayo, nagpaparito lang kayo, nalulugod ng Diyos. Hindi lalo kung humahayo kayo, kung kayo yung eskwelahan, nangangaral sa mga bata, sa mga barangay, nangangaral sa mga bahay-bahay. Lugod na natin, Panginoon. At yung ginagawa niyo paghayo, hindi yan mawawala ng kabuluhan. Nakikita ng Diyos
ang mabubuting ginagawa ninyo. At dahil sa mabubuting ginagawa ninyo, sigurado nakatikat tayo sa ibubuk namin natin. Na ang Diyos ay nalulugod sa ating ginagawa. Kaya mga kapatid, huwag tayong maging mahigain. Naalala ko, nung ako'y bagong Kristiyano, wala namang alam sa mga itong gawain. Bigla akong hinirang bilang chairman ng Visitation Committee. Pumili ka kung sino ang mga kasama mo. Sabi ko, matutulog ako, sabi ko bakit kaya, bago ako gagawin ako. Sumunod lang ako, nagbibigit ako sa pakiram. At nakikita ko, no, yung mga pinapanalangin namin, talagang lumalakas, bumabangon. Bakit? Kasama namin ito. Kasi kumagawa na himala sa buong yan na tao. Meron isang talagang sabi niya, Pastor, alam ninyo, makakita lang ako ng tao na may dalang Biblia. Pumasok ko na ako, tinatakbo ko yan. Pero hindi ko malaman kung bakit tumakita ko, gusto kong malis, hindi ako makalis. Ano, hanggang siya ay aking ba, hanggang sa kami nagpatutulog sa kanya. Ano, sabi niya, ako kaya ay patawanin sa ng Panginoon dahil ako ay nakapatay ng tao. Sa loob po yun, gawin na ng mga tao. Ano, sabi ko, kahit anong sakit ang kasalanan mo, pag lumapit ka, nagsisi sa Diyos, patatawanin ka niya. Kaya, ay yung tao, bukod sa tao kasalanan, sa bumero, ano, hindi po, sasama na ako sa inyo. Sabi ng biyanan, paniwala ako sa iyo. Andyan nga, alam ko, nagkalit eh, kasama na. Hindi nyo, katayin ninyo, bakit manok? Alam ko, sinabi nyo, sasama sa amin. Pag yung gawain, kasama namin. Kaya yung bakit, hindi po siya ng Diyos eh. Kahit ganun tapang niya, wala siya magawa eh. Paano wala, tinatawag ka, para kayo magkingkot sa Diyos. Kaya ako kayo patatawag yung mga adik. Adik lang yan, kapag ano, kapag gamit ng mga devil. Hindi yung biro kapag ka, hindi po yan ito. Kapag pa po yan. At ang sabi, magsipanalangin kayong walang patid. Amen. Ipanalangin natin ang ating bansa. Ipanalangin natin ang gobyerno. Ang Senado. Hindi, namin ito, balik tayo. Ang Senado, inatake. Gusto at gawin si Senator Bato. Ano? Pero hindi nagawa. NBI pa, talagang dumali. Yung mga tigasan ng NBI. Pero wala silang nagawa. Ang presidente ng Senate President ay si Cayetano sa San Cristobal. Talagang napakabuti nito. Talagang, aywan, kaya ako magsalita ng masama sa gobyerno. Pero hindi ko matiis. Ano, nahikisabihin sa inyo na ang mga namumuno sa atin, talagang isang sindikato, napakalaking sindikato, lahat ng ahensya, nahawakan nila. Kaya kahit may nagsusupo, no, na talagang sila nag-deliver ng mali-malitang pera, ayaw silang paibigyan. Pero purihin yun, hindi pwede yun. Ano? Pag nakaupo na sila Marcoleta at nag-imbigyan na, sigurado. Nalabas ng katotohanan. Maraming, sabi ni Marcoleta, marami ang mag-resign. Marami mapaparusahan. Kung President Marcos aalisuhin. Yun sa akin ang propeta. Ano? Dahil maraming nananalangin talagang hindi na magtanggap ang takbo ng ating pamumuhay. Ito, kaya salamat sa Diyos. Ito, ipanalangin natin ang ating pamahalaan upang magkaroon ng tunay na pagbabago. Kundi po ang Diyos. Hindi po tayo lahat ay tumayo. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat. Napakabuti mo sa amin. Lahat ay ginagawa mo para ipalam sa amin ang dapat namin gawin. At nawang Diyos, ang mga utos mo sa bawat salita nito ay magampanan nila ng buong puso sa pagkatito ng alulungin sa Diyos. Ingatan mo sila, sama sila pararon. At
ano man ang kanilang ginagawa, samahan mo sila upang sila patuloy na magpipatagumpay sa paghahayag ng mabuting balita. Salamat po Diyos sa wala kang pinipili, Panginoon, dahil sino mang iyong tinawag upang lamitin ay magagamit ko. Kaya mga kapatid, huwag kayong mangamba, huwag kayong matakot. Ang Diyos ang kasama ninyo sa inyong paghayo, sa inyong pagpapato. Kasama mo ang Diyos. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Kaya naisubok na sa dami ng aking naranasan, mga pagsubok, mga aksidente na balaan. Nandun ang Diyos, hindi niya kami pinababayaan. Nagani kaming ligtas sa lahat ng aming ginagawa. Kaya pumihig ka, Panginoon. Ikaw ang siyang maluwalhati o Diyos sa aming kalagitnaan. Ang kabutihan mo ang mahayag sa buhay ng bawat isang natin. Lord, maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming sa aming dalangin. Lahat po magsabi ng Amen. Hallelujah.